Yun, nag-record na. Okay, so salamat sa pag-attend sa ano na to, sa webinar na to. And of course, hindi ako ang host nyo ngayong gabi. So, hindi pala ako magle-lecture. I may be the host, but I am not the lecturer. Alright. So, ayan no. So, hindi ko na patatagalin ng gabing ito. And let me know muna kung lahat kayo naririnig nyo ako ng malinaw. Please raise your hand. Okay, gusto kong malaman because hindi ko kayo nakikita, hindi ko alam kung naririnig niyo ako. Alright, ayan. So, thank you. Thank you for raising up your hand. Okay, so salamat. Yung iba humabol pa ngayong gabi, no? So, dyan si Ate Sandra. Okay, we have Roel. Okay, Princess. Welcome, welcome, Princess. Joshua, Jeff, G. Charles, yun. Charles Red. Alright, so hindi ko na patatagalin itong session na to. So I'll give the floor to Sir Richard. Alright, gagawin ko na siyang presenter. Alright. Okay, so ayan. Hello, Sir Richard. Okay, hold on ha. Nakamute pa ata siya. Okay, ayan. Hello. Hello, sir. Ayan, okay. So let's start. Let's start the session. No? May click na share my screen para makita nila yung iyong presentation. And I'll give the floor to you, brother. Okay, wait lang. Yan. Hello, test. Mic, test. Meron na ba? Meron na? Yes, meron na. Narinig ka namin. Teka lang. Kailan lang namin. Okay. Sige, game. Right, go. Yan. Okay, game. Good evening, guys. And yung mga nasa ibang country, good morning and good afternoon. Lahat na. Ayun, so salamat sa pag-attend nyo dito sa ating Ninja Academy Goal Setting Session. Okay, ayan, teka lang. Meron tayong inaayos ng konti. Okay, wait lang. Aha. Okay. Ayun talaga. Okay, sige, okay na yan. So, ayun, para dun sa mga ano natin to ginawa namin tong session na to para sa ating mga kasama sa ibang country or outside Metro Manila. So, welcome sa inyo and salamat sa pag-attend nyo. And today, ang discussion natin is more on goal setting. So, syempre nag-join tayo ng GFAX, hindi natin hahayaan na yung business natin parang parang wala lang, parang magic lang na gusto natin pagka-join natin, kikitan lang tayo. So, wala pong ganoon sa MLM business. So, kami ng wife ko, matagal na kami sa MLM industry and hindi namin to nakakitaan ng tinatawag natin na magic or yung wala kang gagawin, din kikita ka na. Ayan, medyo nagugulo-gulo yung aking screen. Ayan, so tinetest pa namin yung ayan. Kasama ko yung asawa ko ngayon. And, hi, everyone. Ayan. Hello. Ayan, okay. So, kailangan meron tayong inspirasyon para gawin natin ang negosyo. Okay. So, ayan, game na tayo. So, yung title natin is Ninja Academy Goal Setting Session. This one is batch 2. So, mapapansin nyo, batch 2 na to. And salamat sa mga umattend. Meron tayong batch 1 before, I think, 2 weeks ago. Nung ginawa namin yung batch 1, yung first Ninja Academy Goal Setting Session, maganda ang naging result ng ating batch 1. So, 50% ang nagkaroon ng magagandang result. So nakapag-produce tayo. Yes, nakapag-create tayo ng 13 new pay-ins sa group natin. So grabe 'yun kasi ang negosyo natin is people business. So we need to create more leaders, we need to tap more workers, 'di ba? More downlines, more leaders.
So yun yung kailangan natin gawin dito sa business na to. So very successful yung batch 1 natin. So ito, gagawin natin to ngayon sa batch 2. And I hope marami kayong matutunan dito and magkaroon tayo nung tinatawag natin na right direction doon nga sa ano natin, sa negosyo natin. So ito, start ko na. Doon pala sa mga nag-batch 1 na, it's a reminder for you guys para sa mga hindi pa nakakahit ng mga goals natin, magandang reminder to sa atin para mas mapabuti pa natin yung performance natin dito sa GFox. So nakikita nyo ba na yung screen natin? Sir Edison, can we check kung kita naman yung screen? Yes, okay na okay yung screen nyo. Okay yung screen nyo. Kitang-kita. So, ito, medyo madalian, pero by heart naman to, galing naman sa heart tong ginawa natin. So, gagawin natin dito is dapat meron tayong objective. Bakit tayo nagkakaroon ng goal setting session? Number 1, syempre to have directions. So, mahirap kasi yung wala kang direction sa kahit saan Hindi lang sa negosyo yan Sa relationship, spiritual, financial. So, kahit saan kailangan meron kang right direction. Sa pag-workout ng GPAX. So, diretsuhan na tayo. Wala na tayong paliligoy. Yun yung kailangan natin gawin. Hindi tayo nag-join dito para lang paano ba magbarkadahan or Yes. 'di ba, maging tropa-tropa. So ginagawa natin 'to kasi meron tayong malalalim na reasons. So para masimulan ito ng tama. So lahat tayo nakapag-start na, lahat tayo mga distributors na. So ano na yung next? Kailangan magkaroon na tayo ng right direction. Ganun kabilis. Hindi na to kailangan pang umattend ka ng 10 seminar, 20 seminars, 100 seminars para lang masabi mo na na meron ka ng right direction. Ito, diretsuhan na. Kailangan mo talaga gumawa ng magkaroon ng right direction. Okay. So yung number 2 natin, syempre objective, mabilis na mapalaki ang grupo mo. Yes. So kung nag-attend ka ngayon, warning, lalaki ang grupo mo dito. Yun lang ang kaya kong masabi kung mismo tama. Kung mismo mong susundin lahat yung sasabihin namin dito. So, kami pag nagturo very basic, detailed, kung ano pati expression, kung ano yung kailangan mong gawin, itinuturo namin. Since networking ito at gusto mong kumita, syempre, need natin lumaki agad dahil nasa malaking organization ang malaking kita. Okay, so yun ang kailangan natin gawin to have the right direction. Pangalawa, mapalaki yung grupo mo. Siyempre, meron kang right direction pero hindi naman lumalaki yung grupo mo, so medyo sablay din. And yung last, siyempre, maging simple yung workout mo ng GPAX. Simple, pero duplicable and doable. At siyempre, dapat realistic ang pagmamarket. So, simple, walang paligoy-ligoy, mas nakikita nila na madali lang yung ginagawa natin sa GPAX, mas na-attract silang gawin. Then, duplicable and doable, kayang-kaya ng kahit sino. Sabi nga natin, kasabihan dito sa Fox Ninja team natin, duplicable and doable, kahit lola mo, kayang gawin. So, dapat ganun siya katindi yung magiging strategy na ginagawa natin. And, syempre, realistic. Hindi naman tayo mangangarap dito na gusto nating magkaroon ng planeta o sariling island, di ba? So, syempre, dun muna tayo sa realistic lang muna na kaya nating, attainable yung kaya nating gawin. Okay. Now, punta tayo dun sa, ayan. So, syempre, meron kami munang brief background. So, ako and si Tet, syempre, we started doing MLM in 2003. So, tagal na po tayo. Maganda ng experience natin with MLM. Marami na tayong mga... Maganda at pangit. Magaganda at pangit na experience. Yes. Okay, so nakita na namin na yung tao na naging successful, biglang nawala yung pagiging successful niya, yung pagkita niya na malaki, nag-down siya because of many experience. Kaya doon tayo iiwas. Kasi sabi nga, we learn from our experience and the experience of others. So, yan yung mga nakuha natin. And, ayan po, hindi naman po sa pagmamayabang. We got 3,000 plus downlines from our previous company.
So dito hindi na natin pinag-uusapan pa yung glory days. So kami para lang introduction, para lang meron kayong alam kung sino ba tong speaker nyo for tonight and sino tong nagme-mentor sa inyo. So yan po ang nagawa namin sa aming previous company. So syempre by the help of the Lord yan, hindi namin magagawa ng sarili namin yan. And of course, syempre mga nag-mentor din sa amin before. Yes. Then been awarded the staff earners and top speakers. Ayun, parang hindi yata tama to, no? Kasi tayo yung nagsasabi ng achievements natin. Para lang may idea sila. Para lang po may idea kayo. And yan, naging trainer and life coach din. Marami na, hindi lang MLM. Mga love life na, mga relationships. Sa church, marami tayong mga, dyan, na ayos na relationships, na encourage natin to have a spiritual life. Yan. And of course, syempre, ano ba yung specialty? So, syempre, Sa MLM. yan, sa MLM, we give practical tips. Yan, yung form. Yan, tawag nga nila sa office, basta form, ako yung nilalapitan. Kami ni Tet, yung ini-inquire ng mga, natin, ng mga teammates natin. Closing techniques. Yan, marami tayong baon dyan. And handling objections. Yan, so malaking ma-help nito. Now, punta tayo sa second part. Actually, yung first part ng ating goal setting session. Okay. So, yung number 1, syempre, is yung getting to know each other. So, eto, nakakatawa kasi since webinar to, paano tayo mag-uusap-usap dito? So, kami lang ni upline Tet nyo ang nagsasalita. So, kailangan natin kasi dito yung introduction ng bawat isa. So, ginawa namin, humingi kami kanina sa inyo ng personal information. So, meron pong mga nag-send. Okay, salamat sa mga, salamat sa mga nag-send kung naalala nyo to, ipinost namin to sa Ninja Academy group chat natin. So, sa mga hindi pa po nag-send, okay, follow up lang. We need that kasi magagamit natin to para sa ating goal setting session. So, itong form na to. Yan, name, age, location, work, business, okay, number of your direct recruits, and how do you want to be identified? Okay. So yan, pakisagutan na lang po din. I-send natin na doon na mismo sa ating Ninja Academy chat room. Yes. Okay. Mabalik ako dito. So, ayan, getting to know each other. So, syempre, kailangan magkaroon ng introduction ng bawat isa. So, kung finilapan nyo yun, makikilala natin yung bawat isa. Kung saan ba siya nagtatrabaho, ano ba ang pinagkakaabalahan niya. Diba? So, by the way, yung sa mga nag-submit ng kanilang information a while ago, i-collate namin yon ni Richard para ma-send doon sa chat room natin. Baka siguro Excel file na lang para you can browse din, makilala din natin yung mga ka-teammates natin sa ACES and sa Success. Yan. So, tama yun. Sinabi ni upline Tet nyo. So, ang ginagawa kasi natin dito, ma-introduce sa atin kung ano yung ginagawa ng bawat isa dahil magagamit natin to dito sa pangalawang point ko, which is saan mo gustong makilala. So, kaya kami nagtanong kung ikaw ba ay housewife, ikaw ba ay lawyer. So, magagamit natin yan kasi doon sa tinatawag na mirroring. So, if you're familiar with mirroring, ginagamit tong technique para magkaroon ng relation or makarelate yung prospect mo. So let's say for example, estudyante yung yung prospect ko. So dapat ipakausap ko rin siya sa estudyante dahil alam niya ang buhay ng isang estudyante, alam niya ang struggle ng isang estudyante. Pero ang difference lang, si estudyante na kasama natin ay nakapag-GPACS. Paano niya nagawa 'yun? So, yun yung maganda sa mirroring eh. Magkakaroon ng inspiration ngayon yung prospect mo. Dahil na-mirror siya. Mahirap naman na estudyante yung prospect mo, then pinakausap mo sa pwedeng senior citizen or tatay or yung mas matanda sa kanya na pwedeng hindi makarelate. Okay? So, bakit ka nag-GPACS? So, ano yung deepest why mo? So, kailangan natin dito hindi lang basta kumita eh. So, kasama yun, pero ano ba talaga yung reason bakit ka nag-GGFAX? So, yun yung gusto natin malaman, yung pinaka-deepest why or yung deepest reason mo. So, mag-cite lang ako sa inyo ng ilan sa mga kasama natin.
Okay? So, syempre, si Miss Mara ng New Zealand. Wow. Grabe, ang GFAX nakarating na sa New Zealand and so, sabi niya dito, kung nakikita niyo, she's 34 years old and patient sa New Zealand. Full-time mother. Wow. Ayan, so, mapapansin niyo, no, through mirroring, through that personal information, strategy. Pag meron kang nakausap na mother din, pwede nating ipakausap kay Miss Mara. So, hindi ito yung basta nanguhula lang tayo kung sino yung mga mapapajoin natin. Siyempre, kailangan ng mirroring. So, hahanapin mo sino yung pwede mong i-partner sa kanya. Para lang, siyempre, makarelate yung guest natin dito sa kasi pag nafe-feel nila na sila lang yung ganun yung parang hindi nila nagiging type na makasama. Parang they don't belong. Yun yung importansya nung mirroring natin. Sinabi ni Ms. Tet yung belongingness. Sometimes kasi sumasali yung tao, hindi naman dahil sa income or sa opportunity. Sumasali sila minsan belongingness. So, hindi natin matatanggal na yan. That's a fact. Sumasali sila because of the belongingness. Nag-enjoy sila sa team at marami silang natututunan. Okay? So, sabi niya dito, ayan, ang why niya, I joined GFAX because dahil nakikita kong mag-grow ako here. As a network marketer through the mentorship of Sir Ed. Yan. Grabe. So, very thankful talaga tayo. Kung di dahil kay Sir Ed, hindi niya tayo natap lahat, hindi tayo makikita-kita ngayon dito at nag-training. So, yan. Yan din ang isa sa mga reasons din namin. Ma-appreciate natin yung mga nag-mentor sa atin, even yung mga owners natin sa company. Kasi kung di dahil sa kanila, hindi natin makikita ang GFAX opportunity. Now, okay. Sabi niya dito, yung form and closing, kakaroon ng struggle. Okay, so, sabi ko nga sa inyo kanina, ayan, your struggles in GFAX. So, sample is invitation, closing. So, sabi ni Miss Mara, meron siyang struggle with form and closing. So, hindi naman tayo lahat perfect. Hindi natin kaya lahat. So, mamaya pag-aaralan natin yan. Form and closing. And, the next one is, si Charles. Okay. Charles is Charles Red Morente. Okay. 17 years old. Grabe. Wow. Grabe to. Imagine nyo na lang, no, nung age nyo na 17, ano kayang gagawa natin. Pero this one, itong kapartner natin, okay, taga-saan ba to? Si Sir Charles. I think, grupo to ni Sir Joshua. Ni Sir Joshua. So, still a student. Pero nagne-negosyo na. Okay? Sabi niya, how do you want to be identified for mirroring? So, student. Yung prospect na student, pwede mo makatulong din si Sir Charles. Actually, we can use that sa ating three-way chatting. So, pwede nyo silang i-invite dun sa chat room para at least nakaka-relate lang yung... Yes. Meron tayong tinatawag na three-way chat. Ano ba ang halaga ng three-way chat? Then, why I joined GFAX? Sabi dito, I joined because I want to learn, number one, I want to learn new effective strategies. And number two, to earn money, syempre. Okay. Pero meron siyang struggle sa closing. Okay. So, in the last one is si Sir Michael Tolentino from QC. He is 34 years old and he's a project manager sa company nila. Okay, meron na siyang one direct recruit. Okay, so, yes, and marami pang susunod. How do I want to be identified as employee? So, nung una, meron tayo si Miss Mara, full-time housewife, full-time mom. Okay, then si Charles naman, Sir Charles is student. So, this one naman is employee. So, kung meron kayong kilala na employee, ayan, ito, pwede natin sa kanya ipakausap. Why I joined GFAX? Siyempre, sabi niyo dito, product user siya. Ang products ng GFAX. Extra income through product sales. So, maganda yung gusto mangyari ni Sir Michael. Nakikita siya through
product sales. Okay? Bakit? Ayun pala, nagkakaroon pala siya kasi ng struggle sa pag-build ng network. So mamaya madi-discuss din natin yan. Actually, yung ano lang naman to nasa isang problema lang naman o nasa isang struggle lang to umiikot lahat yung mga sinabi niya. So, balik tayo dun sa balik tayo dito sa topic natin. So, yan yung reason, getting to know each other. Kailangan natin malaman paano tayo mag-mirror and ano yung deepest why. So, magagamit din natin yung deepest why. Let's say, for example, medyo nagpapasaway tayo, di ba? Minsan, hindi natin maiwasan. Merong mga hindi nagpaparamdam or nag-pay-in lang, then wala na. So, pwede natin gamitin si deepest why sa group natin para ma-remind sila. Oy, bro, remind lang kita, di ba, kaya ka nga nag-G-Box para dun sa daddy mo na may sakit. So, gusto mo siya mapagamot, gusto mong kumaan ang buhay nyo, gusto mo kumita ng malaki. So, yun, pwede mo siya magamit in deepest way. Okay. So, after chapter 1, magpapa-hands up kami para alam kung yan, okay. Okay. Ayan, so meron kasi dito instruction, nabasa ko yung lahat. Okay. So, after nito, no? Sir, Sir Edson, check lang natin yung yung status kung kamusta ba yung mga natin. Alright, meron ba kayong mga questions? Okay na ba kayo? Can we move to paki-raise nga yung hands kung naintindihan nyo lahat. Pwede nyo itaas sa mga kamay nyo. Okay. Alright, marami nagtataas. Ayan, that's good. Yeah. Yun, lahat nagtaas. Come on. Grabe ang success team. Yun. Palagi wala pa tayo dun sa pinaka main topic natin. So, part 1. Okay. So, punta ngayon tayo dun sa part 2. Sir Edison, thank you sa ating nagmo-monitor. Okay? Sir Edison. Ayan. Ito na. So, kung meron kayong notebook and pen. Yes, please. Struggles, number 2. Natin pag-usapan yun. Siyempre, sa goal setting, then bahala na si Batman. Diba? Siyempre, inaalam solusyonan yung mga problema. Yes. So, dito, meron tayong tinatawag na prospecting and struggle. Nagbasa tayo, di ba? More on form and closing. So, later, closing. Form. So, para po sa mga form, occupation, recreation, and message. Okay. So, ang message mo dapat si G-Fox yan. Okay? So, pag nakuha mo, tamang timing para sabihin kung ano yung message mo, dapat si G-Fox Business yung magsosolve ng problem ng prospect mo. So, form is more on building relationship. So, siyempre, pag lalo na, iba ang behavior pag sa online, iba ang behavior ng mga tao. So, dapat marunong ka magtanong, marunong kang magpatakbo ng conversation. So, magagamit niyo po yung form. Okay, so para naman doon sa matatagal na, ito ay reminder at matagal nyo nang naririnig kung paano yung form. So, ito, mas bibigyan natin kayo ng mga advanced technique. Family, tapos na ako magtanong ng family, ano ba yung next na? Occupation na, occupation. So, hindi naman to kailangan ganun ka, parang super standard na sinunod mo lahat yung pagkakasunod-sunod. So, yes, mag-focus po tayo sa pag-build ng relationship. Yun lang yung gustong gawin ng form. So, building relationship is, hindi lang yan sa family, occupation, recreation, tumatakbo eh. Sometimes, ibang natatap na, alam mo yun, na ibang bagay. Ang pinaka-goal dito is to have relationship or deep relationship dun sa client. Parang, ang dating is parang matagal na kayong magkakilala. So, bakit? Bakit kailangan gawin yan? Kasi pagka matagal na kayong magkakilala, mafe-feel nila na sincere ka sa pag-uusap ninyo, na hindi ka lang nakipag-usap dahil may business opportunity. Well,
basically ang ano naman ng form is to really get the need. Parang in a way we're fishing information din Yes. para makuha natin yung need, para alam natin paano natin ipapasok yung message natin, which is GFox Business. Okay. Tama yung sinabi ni Apply. Yun nga, ang lalo na pag online, hindi tayo nakikita niyan eh. Pwedeng iniisip niya post. So, hindi tayo yung hindi sa profile, 'di ba? So, ang binibuild mo dito is trust. So, yun po yung tatandaan natin. Every time na nagtatap tayo online, lalo na ang Fox Ninjas, more on onliners tayo. So, kung nagtatap tayo ng prospect online, ang binibuild natin dyan is trust. Dahil kita-kita. So, punta ngayon tayo dito sa pangatlo. Laging about the prospect, ang topic nyo, at yung mga interest. Ito, madaling ano to eh. Madali kong malaman. Makikita nyo naman yung file. Minsan, cover photo niya, motor. Michael Jordan. So, alam mo na agad kung ano yung interest niya. So, in that way, kung yun yung magiging kwentuhan nyo, mapapatakbo mo yung conversation. Mahirap kasi yung hindi mo na nga siya kilala, then hi, hello, kamusta? Pag medyo sineswerte ka sumagot, diba? Kasi minsan sin zone yun. Kadalas, kasi nga hindi ka kilala eh. Diba? So, don't expect na sasagot yan. Diba? So, kailangan makagawa ka ng way na magtatrust siya sa'yo or sasagutin yung so, hindi lang yan basta hi, hello, sasagot na yan. So, huwag po tayo mag-expect ng ganon. Gumagawa ako ng way, like for example, kahapon, tinitrain ko ko sa office. Ang picture niya is baby niya. So, alam mo, nag-hi, hello ako sa kanya. Sabi ko, hello. Nice to meet you and ang cute naman sinabi ko, then napatakbo ko ngayon yung conversation. Kasi andun yung interest niya. Kaya nga niya ginawa niyang profile pic yung baby niya kasi mahal na mahal niya yun, di ba? Cute na cute yun, di ba? So, yun yung pwede niyong pag-usapan and then hindi mo masabi, bigla na lang nag-o-open yun ng problema. So, doon ka ngayon papasok sa qualifying. So, syempre, minsan, nagka-problema pala sa occupation niya. Diba? Medyo mahina ang kita, pwede may pasok yung message mo, which is GFox Business. Pwede ka ditong kumita ng maganda. Or wala kang time, hindi mo na nagagawa yung mga tambay, yung mga gimmick-gimmicks, or recreation. So, sa GFox Business, yes, meron tayong freedom. Same with family. Kung health naman yan, meron tayong health problems, kunwari sa family nila, nag-open up sa'yo. And then, mo yung GFox Business, marami tayong mga health products na pwede makatulong sa kanila. So, that's qualifying. Now, ayan. I'm sure yung iba sa inyo nabasa na to dahil kanina pa ito nandito. Pero, discuss natin. Important. Ayan. So, huwag ka mag-expect na ma-invite mo yan kung wala naman siyang needs. Tayo kasi. Hindi ka bakit wala kang mapa-sign up? Hey, remember, hindi ka makaka-invite kung hindi mo nakuha ang need or interest ng prospect mo. Use your creativity, sabi nga, talk and ask questions. Dapat marunong ka magpatakbo ng conversation. In that way, pwede mo so, isang magandang example natin dyan, Apply TET. Ano bang nakikita mo dyan? Dito sa sample natin is yung cure mo sa AIDS. Okay, sa akin na naman share. So, syempre, dun sa, di ba, yung AIDS and HIV, napakatinding sakit niyan. Kapang nakakahanap. Ano na lang, kung ikaw na-bless ka na meron kang cure para dyan sa sakit na yan. So, imagine mo yung pwede mo mundo. And gaano ka ka-confident na humarap sa mga tao na
Kasi alam mong marami kang matutulungan. So, nandun na agad yung confidence. So, ganun po yung gusto natin gawin with our GPAX business. Since alam mo sa sarili mo na maganda yung products natin and maganda yung opportunity natin, dapat ganun ka ka-confident mag-share. At di ba, pag ikaw yung merong solution sa ganitong problema, yung tinatawag natin na AIDS o cancer ng ating bulsa, di ba, dapat ikaw yung hinahabol. So, kung ganun yung treatment mo sa sarili mo, for sure yan, yung mga tao, sila ang I'm always telling my team sa ganitong klase ng business, dapat ikaw yung hinahabol eh. So tayo, syempre seller, we approach, pero meron talagang technique para ikaw yung habulin. So ito na yun. Diba? Kung talagang nakikita po yan sa posture, sabi nga ng ating mentor, si Sir Ed, nakikita yan sa posture, paano ka magsalita, paano ka makipag-usap. So ganun yan. So dapat yan ang naipapakita natin sa ating mga prospects. Okay. Now, ayan, meron tayo ditong qualifying script. Okay. So ito, hindi mo to ibabanat, hindi mo to sasabihin kung nagsisimula ka pa lang mag-build ng relationship. So this one is naka-build ka na ng relationship. Nakuha mo na yung need. Okay? So malinaw yan ha. Hindi ito yung, hi, hello. Biglang, if ever na mag-business ka, syempre hindi tayo ganun, di ba? So kailangan, na-build mo na ngayon yung need. Nakuha mo na, na-create mo na. So, yung Q, ikaw to. Yung A, yung prospect mo. So, syempre, ikaw nagbabato ng question, siya yung sasagot, di ba? So, mapatakbo mo yung conversation. So, sabi dito, para ma-qualify mo yung prospect mo, sabi ko dito, if ever na mag-business ka, magkano ang gusto mo kitain weekly? Okay? So, sasagot yan. Ano sasabihin niya? Siyempre, sasabihin niya yung gusto niya kitain weekly dahil yun nga yung tanong mo eh. Di ba? So, example, 10,000. Di ba? O, di sumagot ka. Sabihin mo, great. Okay? Gamit tayo ng mga words na, alam mo yun, awesome, great, yung powerful words. Di ba? Nice, that's good. Di ba? Para maramdaman nila na hindi ordinary yung ganong klase ng income. At dito sa GPAX, pwede kang kumita ng hindi ordinary. Diba? So, great. Sabi mo, magandang kita na yan. Part-time. Saan ka pa, diba? Magkano naman ang willing ka ilabas for this kind of income? Okay? So, yan lang po ang lagi kong ginagamit. Kaya ako nakakapagpa-sign up ng madami. Naka-qualify ko agad yung prospect ko. Okay? Pag hindi qualified, syempre, nine-next ko na yun agad. So, hindi na ako tumatakbo doon sa nag-present ako ng mahaba. Alam mo yun, nagpilitan pa kami, nagkulitan pa, inindian ako. Hindi po ako umaabot doon. Kasi sa umpisa, pay ko na siya. So, if ever na mag-business ka, magkano ang gusto mong kitain? So, sasabihin niya magkano gusto niya kitain, sasabihin mo naman, magkano naman ang willing ka ilabas for this kind of income? So, syempre, nagsabi siya ng gusto niyang kitain, nakakahiya naman kung di siya magsasabi ng kung magkano ang willing siya ilabas. Meaning, dun pa lang kasi, nilagay mo na sa isip niya yung point na walang magic, nakikita ka, tapos wala ka namang nilabas. So, lahat po ng business, merong kapital. Okay? So, syempre, anong sasagot niya? Sasabihin kung magkano ang willing siya ilabas. So, sabi nga dito mo daw madedetermine kung pang anong package yung prospect mo. Pang kickstart ba yan? Okay? Kunwari, sinabi, 2,000. Yung kaya niya ilabas para siya kumita ng 10,000 weekly. Pwede mo pa nga ipa-realize sa kanya eh. Sabi mo, alam mo, kung sa labas mo gagawin yan, yung 2,000, medyo malabo yan kumita ng weekly na 10,000 or 20,000. Kasi ang pwede mo lang maging negosyo dyan, mani or balot. Diba? So dito, sa GPAX, pwede yan maging possible. So, madedetermine mo kung pang business pack yan or pang enterprise. Okay? Minsan kasi meron kang nakakausap na tao na alam niya bago siya kumita ng 10,000 weekly, kailangan maglabas siya ng 30,000, 50,000. So doon mapapasok mo na ngayon yung prospect mo. So ganyan lang po ako mag-qualify, ganyan lang kasimple. Then, sabi ko lang, shoot yan sa business. Okay? Sige, pakita ko sa iyo yung business. So ganun lang kasimple. So kung sinabi niya na 8,000 ang pera niya, ayan,
Pwedeng business pack, 8,550. Konti na lang i-add niya, di ba? Okay. So, punta na ngayon tayo dito. Ayan. Sabi ko dito, dalawa kasing klase ang pag-i-invite. Pwedeng online, pwedeng offline. So, if chat or online, diretso na yan sa present. Nandun na eh. Kumbaga, diba, unless na lang magsabi sa'yo na, ano siya, empleyado kunwari, break time lang niya nung nakausap mo siya. So, kunin mo na lang yung schedule niya kung kailan siya ulit mag-online. So, gagamitin natin yung tinatawag dito na three-way. Ito yung sinasabi kanina ni Miss Tet. Okay. So, paano ba yung three-way, Miss Tet? Dito, mas nako-concentrate natin yung guest natin. Well, I have nothing against the group chat na marami. Pero tingin ko para mas saturated yung, tama ba? Saturated ba yun? Tama. Parang mas focus. Mas focus lang yung guest natin kung isa or dalawa lang yung kausap niya. Kasi mas conversational yun eh. Saka na lang natin iba to sa big group chat kapag pag member na siya or medyo committed na siya sa atin. Minsan nagba-backread. Yes. Kasi usually, 'di ba, pag super big chat yung tawag dito yung chat room, minsan may mga nagle-left ng group, so medyo negative yung impact nun sa guest natin. Yun. So, minsan nagdo-domino effect, 'di ba? Pag nakita na merong nag-reason out, lahat na reason out, 'di ba? Minsan nag-leave ng conversation, nag-leave na rin yung iba. So, iniiwasan natin. Kaya yung three-way, very effective to. Kasi kahit saan to makarating, effective sa corporate, sa network, yung tinatawag natin na ABC rule. So, mapapansin nyo dito, maliit yung C. Okay? So, dyan pa lang, may clue na agad eh. Bakit maliit yung C? Diba? Kasi, si A, siya yung advisor mo. Yan si Sir Ed, sila Ma'am Ces, diba? Sila Sir Dennis, yan yung mga upline. Actually, lahat naman talaga tayo upline eh. Diba? Lalo na kung ako upline nyo ako, pero meron akong prospect na estudyante, ang advisor ko that time, pwedeng si Sir Joshua, o kaya si Sir Charles. Kasi sila yung estudyante. Ako ngayon yung bridge. So, I hope nag-get nyo yung point, no? Hindi tayo nag-tee up dito ng client. Bakit? Kasi iniiwasan natin yung magkaroon sila ng pride. Diba? Although we respect them, pero ang kailangan kasi natin makinig sila do sa advisor. So, yun lang po ang point ng ABC rule. So, sabi nga, always tee up, always build up yung advisor. Okay? Hindi natin to ginagawa para lang magpalaki ng ulo ng advisor. So, yan. And yan if kung chat or online. Okay? Malinaw yan ha. Then, what if naman kung meet up or offline? Ayan. So, marami rin tayong mga kasama na magaling sa offline. So, simple lang. Ayan, nandiyan sila Miss Sandra. Grabe yan eh. Hindi ko na yan, si Miss Sandra isa yan sa magandang example. Kasi nakakapag-schedule siya ng mga meeting sa mga barangay. Diba? So, yan. That is... Conversion. Yes, tawag nga namin sa kanya, walking conversion eh. Yan. So, hi Miss Sandra, kung nakikinig ka. Okay? Favorite namin yan si Miss Sandra. Kasi online, offline yan. Yan. Tapos napapansin namin sa kanya, ilang tawag lang niya, ilang calls lang, ilang punta lang, may sign up na agad. Yes. So, ayan. Pag offline ka, syempre, get DTP. So, please, guys, i-ano natin to, i-take down notes natin. So, date, time, and place using the power of choice. So, huwag kang magbibigay ng maraming choices. So, parang wala rin yun, di ba? Parang mahihirapan siyang mamili. At syempre, pag marami siyang choice, hindi mo siya malalak or hindi mo malalak yung schedule. Okay? Kasi ginagawa mo dito, eto, locking the sked. Okay, tinatawag natin na schedule. Okay? So, yan yung pinaka goal mo pag nakikipag-meet ka. Always. Kasi marami ako naririnig. Sabi, upline. Okay naman, na-qualify ko naman eh. Sige, game, na-qualify mo. So, anong nangyari? Okay nga eh, pang enterprise nga siya eh. Wow, good. Sige.
kausapin natin. Saan mo ba nakuha yan? Offline. Offline po, offline. Talaga? O sige. O, kailan natin siya i-meet? Ito na yung tinatanong ko. Date, time, and place. Ay, hindi ko po natanong eh. Kung kailan eh. 'Di ba? So, masakit 'yon, 'di ba? Lalo na kung kanino nangyari 'yon. Kung tamaan ka, sorry. Sorry talaga. Dahil sa akin naman before, nangyayari din yan. So, ano yan? Anong tawag dito? SOP. 'Di ba? Ano tayo eh? Sales tayo. Kailangan natin makakuha lagi ng appointment. So, get the date, time, and place. Locking the sked. Always. So, ayun. Pag offline yan. Okay, now, punta ngayon tayo sa pag-lock ng sked. Okay, dahil mahal na mahal namin kayong lahat, gumawa pa kami dyan ng script. Okay, etong script. Ayan. DTP script. Okay, so sasabihin mo lang, tatanungin mo siya. Sabihin natin, nag-i-invite ka. Okay, and then open na. Na-qualify mo na. Pang business pack, sabi niya meron siyang 8,000. Diba? So, tanong mo na, when ka available? Then, give 2 choices. Weekdays o weekends. So, kunwari, sinabi niya weekends. So, syempre, dalawa lang naman ang days sa weekends. So, tanongin mo. Kasi Saturday, Sunday lang naman yan eh. So, tanongin mo, Saturday o Sunday. Diba? Sasagot siya. Sabihin natin, sabi niya Saturday. Now, eto, mahalaga to. Dapat mag-post ka dito kahit papaano. Sabihin mo, okay, wait. I'll just check my schedule. Okay, Ma'am Tet, bakit natin yan kailangan sabihin? Kasi syempre, kailangan maparamdam din natin sa client natin o sa invite natin na hindi naman tayo masyadong habol sa kanila. Correct. So, kailangan ma-feel din nila na you're a busy person, Yes. na you mean business, Yes. kaya you're checking your schedule, Kasi importante yun. Nabibuild din, kahit walang mag-tee up sa'yo, but because of those simple words, pwedeng ma-build up ikaw dun sa kliyente mo. Okay, tama po yun. So, in short, eto lang yan. Huwag tayong atat. Diba? Kasi syempre, na-qualify mo eh. Successful ka. Grabe yung tinuro dun sa sa goal setting session. Effective. Di nakuha mo na ngayon yung kung pang anong package siya, so excited ka na, 'di ba? Kaya lang, nagsabi na rin kung kailan So, sobrang bigay na bigay ka naman. So, minsan yan pa yung nagiging reason na parang nararamdaman ng client mo na habol ka sa kanya. Diba? So, dapat, pakita mo lang sa kanya, okay, wait, I'll just check my schedule. Which is true. Kung talagang ginagawa mo yung GFAX business religiously, talagang mabibisi ka talaga. Yes. Diba? Yun yung importante dun eh. Dapat busy ka dito sa negosyo na to. Dahil alam mo na ito yung magbibigay sa'yo ng magandang income. Maganda yung opportunity dito. So, nakakahiya naman sa sarili natin, minsan, sasabihin mo, okay, wait, I'll just check my schedule. Pero sa totoo lang, wala ka naman palang schedule, wala ka itinerary, di ba? So, bahala na kayo doon kung paano nyo gagawin yun, di ba? So, importante dito, magpuno ng schedule. Okay? So, balikan mo siya. Let's say, 30 minutes, 1 hour, balikan mo siya. So, sabihin mo, good. Available ako ng Saturday. Anong time mo preferred? AM or PM? So, napansin nyo, power of 2, di ba? Okay? So, sumagot. Sabi niya AM. Okay. Sabi mo, I see. Okay. Sa'yo, mga 9 AM. Okay ba sa'yo? Ayan. Okay. Okay ba sa'yo mga 9 AM or 11 AM before lunch? Diba? Since AM sinabi niya, maiksi lang yan. Hindi mo naman pwede sabihin, okay ba sa'yo 2 AM? Madaling araw, di ba? So, mostly naman ang nakikipag-meet, wala ring, bihira rin yung 6 AM o 7 AM. So, madalas yan, konti na lang yung choice niya. Hindi niya napansin. Nung sinabi niyang AM, konti na lang yung choice niya. It's either nasa 9, 10, 11, hanggang 11:59. Diba? Ngayon, imagine mo to, itong before lunch na to, pwede pa yan mag-create sa kanya ng ng interest. Diba?
pwede niyang isipin, oh man, no? Makipag-meet ako dun sa taga GFAX, di ba? So, hindi na ako magluluto sa bahay, doon na ako dire-diretso na. Di ba? So, sabi niya, 11 a.m. before lunch. Ang good thing pa doon, talagang building relationship kayo. Sige, then after, lunch out na rin tayo. Di ba? So dito, hindi niya nararamdaman na talagang business ka lang, na pagka-sign up niya sa office, nagbayad siya, and then wala na. Talagang you mean relationship sa kanya. Di ba? Nagbigay ka ng magandang idea. So sumagot siya, sige ba? Okay? So, ayan. Tanungin mo ngayon siya ng place. Okay? Saan ba hindi hassle sa'yo? Okay? So, Ortigas, ay, mali yata itong ano ko. Ay, tinama ako ng aking butihing asawa. Yan. Yan palang ano, hassle. Okay? Siyempre, tao tayo, nagkakamali pa rin. Okay? So, saan ba hindi hassle sa'yo? Okay? Ortigas o QC? Ito take note itong mga sinasabi namin dito, hindi to, baka naman sobrang copy-paste nyo to. Pati naman tong quotation i-copy nyo. Diba? So I hope, Personalize it. Yes, oo. Gawin yung sarili nyo, parang as if kayo yung nagsasalita. Baka kasi pag ito yung ginamit nyo, mag-pay in yan sa amin. Kasi kami may gawa nito. Diba? So, ayan, i-personalize nyo. Sabihin natin, sabi niya Ortigas. Okay, sagot. Sabi mo, nice! Mega Mall o Robinson's Galleria. Diba? Kasi pwede siya makipag-meet sa'yo sa Ortigas sa, saan ba? Saan ba pwede? Capitol Commons. Oh. Diba? May part na Ortigas, may part na show. So, dapat ikaw mismo, ikaw may control ng bola. Ikaw ang, alam mo kung saan mo ipapasa yung bola. Okay? Sumagot. Gali na lang. Okay, yan ang bahay ng ninja. Kasi nandiyan nandiyan ang office natin malapit. So, okay kapatid, see you. Ayan napansin niyo dito sa uli? Lock. Nilock mo yung sked. Saturday, 11 a.m. at Robinson's Galleria. Kita-kits! Tanungin ko kayo, guys. Kung ganito nyo ginagawa everyday yung pakikipag-usap nyo, sa tingin nyo, hindi ba lalaki yung grupo nyo? Diba? Lalaki yan. I'm sure, lalaki yan talaga. Kasi, maayos eh. Diba? Kumbaga, meron kayong tinatawag na sistema. Diba? Effective system. So, I hope may natututunan kayo. Sir Eds, pwede ba nating i-check? Kung may natutunan. O yan, may question kayo? May natutunan ba kayo? Pwede bang pakitaas yung mga gagandang kamay natin? Okay, wala ba kayong mga kamay dyan? Okay, ayun, nagtataasan, no? Sige, parang hindi pa ako satisfied sa pagtataas ng mga kamay niyo eh. Pwede bang lahat pakitaas yung talagang may natutunan? Kasi kung wala, mag-uulit tayo. Gusto niyo ba yon? Alright, ayan, nagtaas lahat. Okay, that's good. Nagtaasan na sila. Okay. Alright. Sige, thank you, Sir Eds. Okay. Thank you, salamat. And, salamat din sa mga nagtaas and ganito lang tayo mag-training. Ayaw natin ng masyadong mabigat, ayaw natin ng masyadong matagal. Diretso, straight to the point, and mas simple, mas okay, mas madaling maintindihan. Okay, punta tayo sa closing techniques. So, ito po, marami tayong mga nagkaka-problem dito. Okay? So, isa sa mga pinaka-effective na ginagamit ko na closing techniques is ito. Na-share ko na to sa batch 1. And I hope may mga gumamit nito kaya nagkaroon sila ng marami rin pay-ins. So, closing script natin, syempre, tatanungin mo siya. What did you like best sa opportunity na pinakita ko sa'yo? So, syempre, nakapag-present ka na sa kanya, either offline or online. Yan ang itanong mo. Bakit? Kasi kung tatanungin mo siya, nagustuhan mo ba? Anong sagot doon, ma'am? Yes or no. Yan. Diba? So, sabi nga ni asawa ko, ni Miss Tet, yes or no. Ibig sabihin, yung tanong kasi na binato mo sa kanya, nagustuhan mo ba? Diba? Answerable by yes or no yun eh. So, you're giving them a chance to say no. Diba? So, ang yes or no po is 50-50.
So, ibig sabihin, malaki ang chance na magsabi ng no. So, may science po yan, may paliwanag po yan. Pero, pag ang tanong mo, ganitong klase, what did you like best sa opportunity na pinakita ko sa'yo? Ang prospect or ang client mo, hindi niya napapansin, nilalagay mo siya sa isang lugar na kung saan, yun yung gusto mong puntahan niya. Okay? Hindi sa no. Gusto mo sa yes. Pero hindi yan nakita sa sentence mo o sa tanong mo. So, tinanong mo, what did you like best sa opportunity na pinakita ko sa'yo? Okay? Sa GFAX, diba? Sa products, ano nagustuhan mo? So, you are in control. Lagi, dapat sa conversation. Kumbaga sa driver, sa may kotse, ikaw yung nagde-decide kung kakaliwa kayo o kakanan o magre-reverse kayo. Diba? Ngayon, balik tayo. Sabi dito, sabi ko, ayan, sasagot siya ng like best. Natural, yun yung tinanong mo, di ba? So, maiiwasan mo ngayon ang negative. Di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Kumbaga, tayo, basahan lang naman din ng utak yan. Ayaw natin na mapunta sila sa hindi okay, di ba? So, example, ng like best. Kunwari, tinanong mo, what did you like best sa opportunity na pinakita ko sa'yo? Sumagot siya, yung Project 001. Yun na. Yun yung sagot niya. Diba? Tapos tinanong mo pa, bakit? Talagang ang galing mo mag-drive ng kotse. Talagang alam mo kung saan mo papupuntahin. Eh. Talagang pinapagulong mo yung conversation. Eh. So sabi mo, bakit mo nagustuhan yung Project 001? Sabi niya, alam mo kasi, first time ko nakita yan sa MLM. Dami ko nang napunta na MLM, pero dito pala ako magkakaroon ng chance na maging 001, which is ang GFAX lang ang meron yan. Diba? So, grabe yung opportunity natin eh. Kung talagang gagamitin lang natin yung bawat advantage, yung mga wala, yung competitors natin, kailangan natin gamitin yun. So, sumagot ka. Sabi mo, nice. Yun din ang nagustuhan ko. Kahit ano yan. Kahit nagustuhan niya yung FCM, sabi mo, nice. Yan din ang nagustuhan ko. Diba? Sabihin niya, nagustuhan ko dyan yung enterprise o yung product eh. Yan din ang nagustuhan ko. Nice, 'di ba? Magnify natin. Yes, kailangan kasi ang point lang dito sa sagot na to, dapat relate ka. Hindi siya nag-iisa. Kasi minsan kahit nagustuhan niya, kung sa pakiramdam niya hindi naman gusto nung kasama niya, lalo na ikaw pa yun, yung kasama niya, ikaw nagpe-present, hindi yan bibili. 'Di ba? Parang ganito, pumunta ka sa bench, pumunta ka sa H&M, bumibili ka ng damit, meron kang gusto. Kaya lang, parang ikaw lang yung may gusto. Yung kasama mo naman, nagpasama ka eh. Yung kasama mo, hindi mo tinanong. Yung pala, hindi naman niya gusto, parang nababadoyan siya. Minsan ganun. So, dapat, makarelate, dapat pareho kayo. Kaya dapat yan sinasabi. Okay? So, sabihin mo, nice, yun din ang nagustuhan ko. Pareho tayo ng nakita. Kaya nga ako nag-GPAX dahil doon. So, relate ka dyan. Now, ito yung mga next na bala mo. So, after ng what did you like best, ito yung next. Nag-agree ka, syempre, nag-agree ka muna. Then, bato ka ulit ng question. Pansin nyo, kayo ulit to. Okay? So, bato ka question. You see an opportunity for yourself. Yan ang mga banat dapat. Ano sasagot niya? Yes. Sabi ko dito, definitely. Yan ang isasagot niya kasi ang tinanong mo kanina sa kanya, yung like best niya. 'Di ba? Kasi kung tinanong mo sa kanya, nagustuhan mo ba yung business? O kaya ano yung hindi mo nagustuhan? O, tapos bigla ka pa nagtanong, do you see an opportunity for yourself? Siyempre, no yun. 'Di ba? Okay? So, I hope may natututunan. Okay? Next question. As a member, or as a customer. Okay. Kahit anong sabihin niya, panalo ka. Bakit? Kung customer yan, umorder lagi sa'yo na marami, magsusupply pala siya sa Singapore. Marami pala siyang doon, business, marami pala siyang prospect doon. Panalo ka pa rin dahil ang GPAX, hindi tayo nakabase lang sa tao. Nakabase tayo sa product movement din, sa points. Pwede tayong kumita dyan through points. Okay? Kahit alin dyan, isagot niya, panalo ka na.
Sabi niya kunwari, as a member, sabihin mo, anong sabihin mo, asawa? Great. Let's rock and roll. Yun, di ba? Great, let's rock and roll. O kaya, game. Tara, start natin. Okay. So, after nyan, anong gagawin mo? Siyempre, you need to get the DTP. Date, time, and place. Using the power of choice, laging 2 choices lang. So, familiar na kayo dyan dahil meron na tayong script para dyan. Which is ito yun. So, nagustuhan niya. I-close mo. Okay, sige. So, nakita mo pala may opportunity ka as a member. Sige, kailan ka available? Yun na ulit yun. So, di ko napapasadahan to dahil na to. Self-explanatory naman na yan. Okay. So, isa yan sa mga effective techniques namin na ginagamit. Now, ayan. So, I hope meron kayong natutunan doon and masolve yung mga problem nyo pagdating sa prospecting, sa form. Diyan lang naman tayo halos nagkakaproblema. Ang presentation naman, meron na tayong downloadable. And syempre, i-help naman kayo ng mga uplines nyo sa presentation sa umpisa, di ba, habang tinitraining pa kayo. So, sa three-way, di ba? So, hindi kayo magkaka-problem with presentation. With regards to closing naman, ayun, nagbigay na nga tayo ng mga technique dyan. Now, okay, ito yung third part. So, napansin nyo, no? Yung pinakamahabang part, yung number 2, yung struggle. Kasi yun lang naman yung kailangan nating ayusin eh, para makuha natin itong number 3. Kasi simple lang naman number 3. Diba? Para lang tayong nag-meeting nito guys sa coffee shop, nagkape-kape, diba? Tapos, yun na, anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Tagaytay? Okay, anong oras? Kailan? Ganun lang naman kasimple to, yung number 3, goal setting. Diba? So, ang pinakakailangan natin talagang tutukan dyan yung mga struggles. So, number 3, ito na yung parang natin eh. Dito tayo magko-commit. So, yung first batch, okay, kami, at least 5 pay-ins ang aming goal setting per week. So, linawin ko lang, no? Ang 5 pay-ins na yan is tao. Multiple header. Oo, kasi parang ang purpose nito is to bring more workforce sa organization mo. So, pag sinabi nating 5 pay-ins, hindi po counted yung multiple header, yung kunwari, isang tao, 3 yung kinuha. So, hindi po counted yun. So, ang 5 pay-ins sa pinag-uusapan natin dito are people. So, 5 people na pumasok sa organization mo. Okay, so ibig sabihin, kung 3 head siya, isa lang siya. Diba? Yep. Ganun yun eh. So, kahit pa nag-enterprise yan, counted as 1 yun. Okay? So, sabihin naman natin, paano kung puro kickstart? As long as 5 pay-ins yun, workforce yun. Yes. 5 tao, di ba? Pero syempre, punta tayo dun syempre sa mas magandang part, which is business pack and enterprise. Kickstart kasi is makaka-help lang sa atin to kung wala pa siya talagang pang business pack and enterprise. Ito po talaga yung pinopromote natin dyan, guys. So, mag-focus tayo sa pagbebenta natin ng business pack and enterprise. Ngayon, pag wala sila, meron kang downfall na tinatawag, meron kang lulugaran pa, which is kickstart. Tama ba yung term ko? Downfall. Anyway, basta meron ka pang bala. Yes. Ayan, ayan na lang. So, 5 pay-ins at least per week. Diba? Kayang-kaya yan. Dahil meron na pong mga nakagawa niyan, meron na pong mga nag-rank advance sa atin. For the first batch, meron na pong nakagawa niyan. Okay, now, so ang short-term goal natin, ayan, natin lahat is magpadami ng downlines. Kasi, ang long-term goal natin lahat is malaking income. Yep. So, sabi dito, mas madaming workforce, mas mabilis ang leveraging. So, yan naman ang essence talaga, di ba? Kapag sinabi mong network marketing, kailangan mo ng malaking workforce, kailangan mo ng maraming downlines, di ba? So, yun ang maganda with this goal setting. Kasi, yung palima-lima na yan, di mo mapapansin yan. Let's say lang, no? Ang na-hit mo, 6. Then yung 6, nag-hit ng tigli-5. Yep. Kahit ba sabihin natin na hinit lang nila, nakahit lang doon, 2 or 3. That's another, 10. Yes, sa 10 additional workforce. yun. 10 workforce yun na additional sa iyong
sa iyong organization. And hindi mo yan masisisi pag yung mga yan ay nag-produce din dahil i-goal set lang natin sila na i-goal set. And this is every week. Yes. Gagawin natin to. So imagine nyo na lang, in 3 months time, in December, pagdating ng January next year, meron ka nang sabihin natin 100 downlines, 200 downlines. Yes. And sila na ang nag-goal set. Okay? Ayan. So, isa rin sa mga goal natin na, di ba, may first batch, second batch. I just hope na yung natutunan nyo ngayon, i-impart natin sa downlines natin. Kasi again, our goal is leveraging, to leverage ourselves. So, kung ano yung natutunan nyo, yun din po yung isi-share ninyo sa downlines ninyo. Yun. Oo, tama yun. So, delegation ang gusto nating mangyari dito. So, hindi naman tayo habang buhay na mag-goal setting, di ba? Baka dumating yung time na sobrang dami na natin, di na rin natin. Monitoring na. Yes, monitoring na lang po ang mangyayari sa atin. Okay? So, yan yung mga, dapat meron tayong delegation para dun sa first batch. Okay? Monitoring na yung ina-eye natin na maging status natin. Yes. Pero kung let's say lang, ilan pa lang yung downlines mo, tapos monitoring ka, Depende. ay iba Goal yun. set pa rin. Goal Oo, set pa rin ang- magparami ka muna ng oo. Yun. Tapos syempre, iniiwasan din natin dito yung mga extra activities natin na alam natin hindi naman makakatulong din sa ating GPAX business. So fast pace, yan. Yan ang goal. Fast pace. Yan ang gusto nating mangyari sa ating grupo. Momentum. Oo, hindi naman tayo tatawagin nila Sir David Tan and yung mga owners ng GFAX International na fastest growing, di ba? Kung ang pay natin 2, 3, di ba? So, syempre pwede magsimula sa ganun. Kaya lang dapat meron tayong improvement. Okay? So, mangarap din tayo ng malaki. And kayang-kaya nyo yan. Lalo na simple lang naman yung mga natin. Yung mga trainings natin. So, syempre, ang network is multiplication. Hindi na basta addition. Okay? Yung addition, ibig sabihin yan, add ka lang ng add sa group mo, wala naman tututunan. Hindi mo naman sila gino-goal set, di ba? Ang multiplication, alam nila mag-goal set. Imagine, meron kang nasa 10th level na downline, meron kang 80 downline, sabihin natin. Yung pang 79th downline mo, ano ka na dun? Na-multiply ka na sa kanya. Bakit? Ito nangyari sa'yo. Duplicated ka na. So, kung ano na yung ginagawa mo as upline, nagagawa na rin nung nasa pang 10th level mo. Okay? So, goal setting, 5 pay-ins po tayo per week. And syempre, meron tayo dyang mga rank advance. May mga awards po tayong makukuha dyan. Magkakaroon tayo ng recognition, syempre. So, eto yan. Ninja Academy ranking. Okay? So, syempre, lahat tayo student. Okay? Sa ating chat room. Then, once na ma-hit mo yung goal mo, 5 pay-ins or more, you are now called the Ninja Genin. Yun na. Yes. Ito po ay nakabase sa kung nanonood kayo ng Naruto. Okay? Marami po diyang mga anime fanatics sa ating Fox Ninja team. So, Ninja Genin is, ito yung first level or first rank ng isang ninja. Okay? So, 5 pay-ins or more. Once na ma-hit mo yan, you are now a certified Ninja Genin. So, the next... direct po, direct pay-ins. Yes, this one is direct pay-ins. Ikaw mismo yung nag-recruit. Okay. The next one is Ninja Chunin. Okay? So, you need 2 Genins. So, dapat dito, makadevelop ka ng 2 directs or 2 directs mo yung Ninja Genin. So, para ka maging Ninja Chunin, kailangan nakadevelop ka ng 2 Ninja Genins. Okay? And so on. Ninja Jounin, 2 Chunin. Ninja Special Jounin, 2 Jounin. And Ninja Kage. Okay? Meron ka na-develop na 2 Special Jounin. So, compute nyo na lang po kung ilan ang magiging downlines nyo pagdating nyo dito sa level na to, sa rank na to. I'm sure matutuwa kayo at maaalala nyo itong ating very humble na training na naka-notepad lang. Pero malaman, di ba? Malaman ang pinag-uusapan. Pagdating mo dito sa
sa rank na to, maalala mo, ay, doon ako natuto, kaya kami dumami because of the goal setting session. Batch 2. Because that time, nung sinasabi mo yun, meron na tayong goal setting session, batch 586. Yes. Ganun na kadami. Amen. Oo, amen, hallelujah, di ba? Ganun na kadami yung tinitraining natin. Okay? And syempre, Core Kage, ito po ay merong special na qualification, syempre, at ang mga mentors natin ang mamimili niyan. Syempre, makikita naman po yan sa atin kung talagang you're inspiring people na syempre, kailangan ka namin sa aming core. Okay? So, ayan. Medyo patapos na tayo. Maiksi lang. Okay, so, konting word lang from the Lord. Syempre, sabi nga sa Proverbs 16:3, commit to the Lord, commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. So, yan naman ang kailangan eh. Di ba? Hindi pwedeng commitment lang sa atin eh. Dapat kino-commit din natin kay Lord since siya ang ating creator, almighty creator, di ba? So, kailangan kino-commit natin yung actions natin, yung mga plans natin every day. Okay? Yes, oo. And, ayan, sabi dito sa Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Yes. Ulitin ko lang po ability to produce wealth. Sino nagbibigay? Si Lord. Yes. Hindi po tayo. Diba? So yung everyday na pagising mo sa umaga, diba? Para ka magkaroon ng ability, maisip mo yung mga techniques, maisip mo paano mo mapapapayin yung prospect mo, mabebentahan, diba? Yung nagbibigay niyang ability na yan para ma-produce mo yung wealth si Lord. Okay? So dapat sa Kanya talaga natin ialay lahat. Sabi dito, and so confirms His covenant, which is swore to your ancestors as it is today. So yung covenant niya na maging successful tayo sa ating negosyo, sa buhay, sa life natin, di ba? Sabi yan sa Deuteronomy 18. Okay, so yan po yung ating goal setting session, batch 2 training. Okay, now meron lang tayong meron lang akong ipapakita sa inyo. Ayan. Para lang, okay, ito ang ating bagong rank advancement. Grabe, congratulations kay Sir Jeffrey Roland Tria. Ayan, Ninja Academy, Certificate of Achievement. This is to certify that Jeffrey Roland Tria has successfully reached the target of the goal setting session of Ninja Aces and Success Team, and now rank advancing as Ninja Genin. Okay? Wala pa akong pirma dyan, bro. Pagkabigay ko sa iyo, meron na. Congratulations. Ayan. Mr. Edison Victorino, Fox Ninja founder. Okay, Mr. Richard Tyler, team leader. Okay? And syempre, yung ating unang rank advancement na si Miss Sandra Bagat. Ayan. Congratulations, Ate Sandy. Okay? Ayan. You're a certified Ninja Genin na. Okay? So, ayan. Habang inaantay pa natin yung ating papakita ko sa inyo yung natin, yung mga achievers ng ating goal setting session. Okay? Teka lang. Ayan, lumabas na. Okay. Ayan. So, syempre, ito po si Miss Sandra. Ate Sandy, congratulations. Yung kay Jeff, wala pa tayong picture, bro. So, kita tayo sa office. This is Sir Edison and that's me. Okay? So, ayan po. Ayun, meron siyang nakuha na small token for us. From us lang. Ayan po. Meron. White. Parang belt eh. White belter. Siyempre, yes. First pa lang naman natin. First level. Diba? Ninja Genin. So, parang white belter. So, sa atin po ay bracelet. Ayan. So, para lang ma-recognize. So, good job. Good job sa inyo. Si Sir Jeff and Miss Sandra. Okay? So, yun na yun. Tapos na ang ating goal setting session. So, I hope marami kayong baka meron kayong mga questions. Ibalik ko na yung floor. 10 minutes. Yes, ibalik ko yung floor kay Sir Edison. Alright. Sir? Yes, yan, yung may tanong, pwede bang you can use the GoToWebinar panel para
ano yung tanong niya. Meron ba magtatanong muna para alam ko? Pwede yung itaas yung mga kamay nyo? Yung magtatanong, please, para malaman ko kung meron. Ako, wala nagtataas. Mukhang alam na nila. Ang gagaling nila. Ang gagaling ninyo, ah. Ayan. So, ayan. Kung wala na kayong tanong, I hope na marami kayong natutunan. You can review this webinar later on. So, ayan. Nirecord namin para at least ma-review nyo. Okay. So, any parting words, Sir Richard? I think adjourn na tayo. So, we're all good. Wala na Yes, sir. nagtatanong. Alright. Okay na yun, sir. Okay na. Salamat sa lahat. Alright. Sige. Thank you for attending our training sessions, no? Ayan, so far wala pa naman tayong further announcement. Anyway, sa mga taga Metro Manila, kita-kita tayo sa Friday, our Fox Ninja Day, no? So mga 2 PM andun ang team. Alright, so that's all for tonight, and thanks everyone, and God bless.